Itong sinabi ng PME, yung sinabi ng PNP, useless siya. Ngayon, bakit siya useless? Kasi, para ma-counter mo yung statement, dapat i-convince mo yung mga Chinese citizens. Bakit nga naman magko-convince yung mga Chinese citizens? Hindi ka naman nila gobyerno. Siyempre, maniniwala sila dun sa binabayaran nila para proteksyonan sila. At yun yung Chinese government. Citizen, government. Ano ba ito? Para tayong grade. Ano ba ito? Para tayong reading comprehension, grade school level, parang grade 3, grade 4. Para tayo nagtuturo ng ano. Para tayo nagtuturo ng mga repeat. Okay. So, sample lang na doon yung PNP. Hindi po mga Pilipinong audience. Dapat ginawa yung Mandarin or in English yung man lang yan. Kasi wala naman silang pakialam eh. So kahit i-assure mo yung mga Pilipino na tahimik, payapa ang bansa, tahimik, payapa ang bansa, ang standard ng safety and security ng kahit sinong bansa mag-i-issue ng safety and security sa kanilang citizens sa papunta sa ibang bansa ay yung bansa nila mismo. Hello, hello, hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong favorite na faithfully defiant na tagalista ng Noisy. Magandang gabi sa lahat ng ating mga ka-moisture, and maaari po lamang na i-click ninyo ang share para yung mga kanina po naghihintay ng live dahil ang kulit-kulit ninyo. Eto na uli ako. Ayan. Hello mga ka-moisture. Ayan. So, nakapag-power nap na ako. Alam niyo naman, kailangan para fresh ka. Madalas ka dapat nagpa-power nap. Hindi ba? Para moist na moist. Ayan. Pakiclick na po ang share para po ang mga tao, ang mga utaw sa kamunduhan ay makapanood, lalo na yung mga kaninang kating-kati pa, pakishare po sa inyong mga GCs, sa inyong mga walls, sa inyong mga WhatsApp, at kung saan-saan pa. Hello! Kamusta ka dyan sa Timor-Leste? Ito, sino nang tanong niya? Tanong ni Maria Summer. Okay naman ako dito sa Timor-Leste. I think magko-coffee kami ni Teves. I'll invite him for coffee or tea. Hindi na kasama ang me kasi hindi kasama yun sa menu. Coffee and tea lang. So, ayun lang po. So, pero kamusta ang mga ka-moisture natin ngayong gabi? Hintayin po lang po natin ang inyong mga classmates para isa na naman pong ang ating pag-aaral. Kailangan nyo uli ng 1/4 sheet of paper diagonal-wise. Para maiba naman. Hindi crosswise, hindi lengthwise, kundi diagonal-wise. Ayan. Ano na, kilik nyo na ang share. Okay, kamusta? Kamusta ang mga tao sa kinabuhi? Ayan. And to quote the wise words of Risa Ontiveros, salamat kaayo. Ayan. Okay, so present na ba ang lahat? Para syempre iba-iba na naman na ang mga kaganapan, hindi ba? Parang may sarili talagang mundo ang Pilipinas. Actually, yun ang gusto ko sa Pilipinas eh. Para tayo may sariling mundo, para tayo may sariling universe, para may sarili tayong creation story. Alam mo yon? Parang tayo lang ang anak ng Diyos. Charot. Parang, ewan ko is this an effect of lumalalalang bawat yugto ng sandali? Charot. Okay, so ano pag-uusapan natin? Siyempre, pag-uusapan naman natin ngayon ay ang mga travel advisory. Siyempre, init na init ang Philippine government sa travel advisory ng China about the Philippines. Okay, so paano ko ba ipo-pull up ang safety reminder? Okay, safety reminder to Chinese citizens in or traveling the Philippines. Ayan. Siyempre, dahil China ang nag-issue talaga. Issue talaga sa ating gobyerno, di ba? Because China, nothing keeps their panties so wet other than China. Di ba? So, basahin muna natin yung travel advisory ng China. Okay. So, kailan nila ito nirelease? Nirelease nila ito ng April 2 ng Embassy of the People's Republic of China in the Philippines. So ayan, ang sabi nila, safety reminder to Chinese citizens in or traveling to the Philippines. Ibig sabihin sa mga Chinese citizens na nasa or gustong mag-travel sa Pilipinas. Ang sabi dito ay, considering the recent unstable public security situation in the Philippines and growingly frequent harassment of Chinese citizens and businesses, witnessing more frequent occurrence of political assembly, protests, and demonstrations nationwide, Chinese citizens and businesses in the Philippines are faced with higher security risks. So anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay yung public security situation sa Pilipinas daw, sabi ng China, ay
unstable. And dahil daw lumalaganap daw ang harassment ng mga Chinese citizens at businesses at napapadalas daw ang mga assemblies, protests at demonstrations sa Pilipinas, kaya pinapayuhan nila ang mga Chinese citizens at businesses sa Pilipinas na meron silang high security risks. Okay, meron silang high security risks sa Pilipinas. So, sino ang target dito ng China? Ang target dito ng China, ang sinasabihan niya, ang kanyang mga citizens. Of course, no? Ganyan talaga po ang gobyerno. Ganyan talaga ang gobyerno. Inaalagaan po nila ang kanilang citizens. So, ngayon, so nagbabala ngayon ang Ministry of Foreign Affairs of China at ang Embassy and Consulate of China in the Philippines na nasa Pilipinas na or gusto mag-travel sa Pilipinas na keep a close watch on local security situation and step up. Anyway, so these are precautionary measures. So, ayun pa, also remain vigilant against potential security traps and schemes. So ngayon, so this is like a soft warning. Hindi naman nila sinasabi sa mga citizens nila at businesses na wag na kayong pumunta ng Pilipinas. But of course, no, it has that same effect. Kasi syempre, kanino ka ba, kung ikaw ay isang citizen ng isang bansa at yung bansa mo ay binigyan ka ng public security alert about traveling to another country, syempre makikinig ka sa bansa mo. Hindi ba? Eh kasi ano nga ba naman ang alam mo, di ba? So actually ganun yun eh. Ganun talaga yun. You ask your country, safe ba mag-travel papunta ng isang bansa? Because yung embassy doon ng bansa na yun, isa yun sa kanilang tungkulin. Ngayon alam niyo na. Isa yan sa mga tungkulin ng mga embassies na i-assess kung yung bansa ba na kung nasaan sila, yung mga embassies, ay safe, yung level security, safety, kasi kung ikaw citizen, ang una mong pupuntahan sa isang bansa na pinaka-connected ka ay yung embassy mo. Okay? So, ganun dito. This is just natural. This is just natural. It's just part of the job of any embassy in the world to actually alert and inform their citizens kung anong haharapin nila dun sa bansa na pupuntahan nila. Baka kasi hindi ito alam ng mga Pilipino na hindi po tayo sanay na pinoproteksyon ng siguro tayo ng gobyerno. Anyway, so ngayon, ano nang eksena dito? Ang eksena kasi dito, sinagot ito ng pulis. Sinagot ito ng pulis. Okay. Anong sagot ng pulis ng PNP? Ito April 3 sinagot nila. Sabi ng PNP nanindigang tahimik payapa ang bansa taliwas sa babala ng Chinese embassy. So sabi nila nanindigan ng PNP na nananatiling tahimik at payapa ang bansa taliwas sa inilabas na advisory ng Chinese embassy sa Pilipinas. Sa naturang advisory, pinaalalahanan ng naturang embahada ang kanilang mga mamamayan na mag-ingat sa mga panganib sa Pilipinas. So anong mali dito sa sinabi ng PNP? Kaya hindi mo alam kung ano ba to, high school government pa to, no? Is this are we having a high school student council government? So naninindigan yung PNP na tahimik payapa ang bansa. Hindi daw dapat paniwalaan ng Chinese embassy. Okay. Yung security advisory ng China, directed yun sa citizen nila, hindi directed sa mga Pilipino. Dahil wala pong duty ang Chinese embassy sa mga Philippine citizen dahil hindi naman tayo nagpapasweldo sa kanila. Sino nagpapasweldo sa Chinese embassy? Chinese citizens. Again guys, may pop quiz tayo mamaya. Sino nagpapasweldo sa Chinese embassy? Sino? Chinese citizens. Okay. So yung ginawa ng Chinese embassy, directed yun sa mga boss nila. At ang boss nila ay sino? Chinese citizen. At ito yan sa mga trabaho ng embassy. Ang i-assess nila ang security, public safety ng isang bansa para yung mga boss nila na sino? Chinese citizens. Ay mapaalalahanan kung anong hinaharap nilang risk sa bansang iyon. Katulad nito, Pilipinas. Ngayon, kung ano ang assessment na ginagawa ng isang embassy? Usually, ang mga embassy, ang assessment niyan, ang standard nila, katulad ng ibang bansa, di ba? Katulad ng ibang bansa, ang standard po nila is yung level ng security sa sarili nilang bansa. Logic. Logic, di ba? Logic. Meron pa bang may common sense sa gobyernong ito? Ha? Malamang, ang standard mo, di ba parang sa bahay yan, di ba? Alam to ng mga nanay. Tatay at nanay. Di ba yung mga nanay at tatay, talagang gina-guard nila yung safety at security ng bahay nila. Ngayon, syempre, ang standard mo ng security at safety, yung bahay mo mismo. Alam naman ang standard mo ng security at safety, yung kapitbahay mo, hindi ka naman doon nakatira, hindi ba? Common sense, di ba? Common sense. Again, guys, anong kailangan natin sa panahon ngayon? May pop quiz ito isulat mo sa comment section. Ano ang kailangan natin sa panahon ngayon? 2 words lang ito. 2 words? Gusto niyo ba ng charade? 2 words. First word,
Second word. Okay, okay, may preview si Bea Go. Chinese ka ba, Bea Go? Siyempre, pag Chinese talaga, bida-bida talaga yan pagdating sa mga quiz-quiz, di ba? Kita mo na una talaga naka-answer si Bea Go, di ba? So, yun po ang kailangan natin sa mga panahon ngayon. Common sense. Again, naniniwala kayo, di ba? Ang unang batayan mo ng security at safety, is yung bahay mo. Ngayon, palalakihin mo yan. Ibig sa bahay mo, bansa mo. So, ako po ay naka-base dito sa China. Masyado nga mabait eh. Masyado nga mabait yung security. Mabait pa yung security advisor. Siyempre, ang batayin mo ng security, kung ikaw Chinese, ang batayin mo ng safety at security, China, kung bansa mo. Ano ba yung security at safety mo dito? Do you feel safe? Do you feel secure in China? Yan ang magiging batayan nila. And then, doon nila i-grade kung anong klaseng bansa ka. Siyempre, ikaw ba nanay at tatay? Hindi mo ba sasabahan yung anak mo na, ay anak, huwag kang pumunta dyan sa kapitbahay kasi medyo may adik kasi dyan eh. O, hindi ka ba magaganon? Hindi ka ba mag-warning? Or huwag ka pumunta dyan kasi nag-aaway yung mag-asawa. Madalas mag-aaway. Baka maano ka. Hindi ba? Again, ano to? Common sense. Again, ano lang itong sinasabi ko? 2 words? I-write ulit sa comment section. Ako baka Chinese na naman ang manguna sa pag-ano ha. Diba? Common sense. Okay. Now, so ngayon, itong yung sinasabi ng police, yung pag-counter nila, mali yung pag-counter ninyo. Sino ba yung audience ninyo? Ang audience nyo ba ay Pilipino or Chinese citizen? Kasi yung statement ng China, directed po yun sa Chinese citizens. So kayong PNP, gusto nyo bang sabihin sa mga Chinese citizens at mga Chinese citizens na huwag niyong paniwalaan ang bansa ninyo, ganon? Huwag niyong paniwalaan ang gobyerno nyo, tahimik at payapa ang bansa, come and visit the Philippines, ganon? Hindi ba? Again, common sense. Sino yung audience mo? Yung statement ng Chinese embassy, hindi naman directed yun sa mga Pilipino. Hindi ba? Ulitin natin, hindi lang common sense ang kulang nito eh. Ang kulang din nito, reading comprehension. Ano ba? Wala kayong reading comprehension. Kaya tayo nahuhuli sa lahat ng bagay. Ulitin natin. Safety reminder to Chinese citizens in or traveling to the Philippines. So, sino ang audience ng statement na ito? Sino ang target audience ng statement na ito? Common sense lang ito. This is grade 4 reading comprehension class. Subject-verb agreement. Direct object. Actually, direct object to Chinese citizens. Kahit nga direct or indirect object, wala dito ang Pilipino. Okay, so Chinese citizen ang kanilang audience. So, tatagalugin na natin, binabalaan nila ang kanilang mga citizens. Dahil nga, madalas daw ang pag-harassment, okay? Harassment ng mga Chinese citizen at mga businesses sa Pilipinas. Okay. So, ngayon, itong sinabi ng PME, yung sinabi ng PNP, useless siya. Ngayon, bakit siya useless? Kasi, para ma-counter mo yung statement, dapat i-convince mo yung mga Chinese citizens. Bakit nga naman magkukonvince yung mga Chinese citizens? Hindi ka naman nila gobyerno. Siyempre, maniniwala sila dun sa binabayaran nila para proteksyonan sila. At yun yung Chinese government. Citizen, government. Ano ba ito? Para tayong grade. Ano ba ito? Para tayong reading comprehension, grade school level, parang grade 3, grade 4. Para tayo nagtuturo ng ano. Para tayo nagtuturo ng mga repeater. Okay. So, sample lang na doon yung PNP. Hindi po mga Pilipinong audience. Dapat ginawa yung Mandarin or in English yung man lang yan. Kasi wala naman silang pakialam eh. So kahit i-assure mo yung mga Pilipino na tahimik, payapa ang bansa, ang standard ng safety and security ng kahit sinong bansa mag-i-issue ng safety and security sa kanilang citizens sa papunta sa ibang bansa ay yung bansa nila mismo. Okay. So, pupunta ngayon tayo sa ibang bansa, no? Hindi lang naman kasi China ang may mga travel advisory. Kaya halimbawa, ang pinakahuling travel advisory ng United States sa Pilipinas ay yung May 16, 2024. Ibig sabihin na hindi pa ito nagbabago. Yung security situation na yon is pareho pa rin. So, ito yung sa United States. Okay, United States. Okay.
Exercise, so travel advisory ito ng United States. Ito yung pinakahuling travel advisory nila. Ibig sabihin, hindi pa nagbabago yung situation after nito. Kasi usually, pag nagbago na yung situation, magbibigay sila ng bagong travel advisory. Pero since ito yung huli, ibig sabihin, ito pa rin yung assessment nila. So, sino nag-advise nito? It's the US Department of State, Bureau of Consular Affairs. Ibig sabihin yan ang equivalent ng Ministry of Foreign Affairs ng China. And yun din ang equivalent ng Department of Foreign Affairs. Okay, so learn about your destination. Sino ang target ng US sa kanilang security assessment na ito? US citizens. Bakit? Kasi yung US Department of State, ito po ay ahensya ng US government. Sino po ang papasweldo sa US government? Kundi, US citizens. Punyeta, para talaga kita nagtuturo ng repeater. So ngayon, ano ngayon yung advice ng US government through its US Department of State na isang na katumbas ng Chinese Ministry of Foreign Affairs sa mga US citizens? Exercise increased caution to the Philippines due to crime, terrorism, civil unrest, and kidnapping. Again, ito ang advice ng US government sa kanilang citizens. Exercise increased caution to the Philippines due to crime, terrorism, civil unrest, and kidnapping. So, travel advisory ng US Department of State. Okay. Sa mga katoto, bakit kayo na gumawa ng palaisipan? So, in essence, pareho ba yung security advisory ng China at United States? Pop quiz. Yes or no? Yes or no lang muna tayo. Pareho ba in essence ang travel advisory ng Chinese embassy sa kanilang citizens at ng US Department of State sa kanilang citizens? Pareho ba yung essence ng travel advisory, ng security advisory? Yes or no? Okay, common sense, di ba? Common sense lang po tayo. Hindi pa po tayo hindi natin kailangan pa ng matinding ng matinding pag-iisip, complex thinking, no? We're still at the realm of common sense. wala pa po tayo sa PhD level discussion, wala pa po tayo sa complex mathematics, wala pa po tayo sa complex theories, and of course, deep philosophical thinking. Nasa common sense pa lang tayo. Okay, so marami nagsabi, pareho sila in essence. So ngayon, dahil pareho sila in essence, bakit ang PNP, yung China lang yung pinalagan? Yung US, kailan ba nag-issue yung US? Yung US, nag-issue na sila 1 year ago pa at ganun pa rin ang assessment nila kasi hindi pa rin nila binababa yung security assessment sa Pilipinas. So 1 year ago pa yon. May 16, 2024, almost 1 year ago. So ngayon, bakit parang sila in essence, bakit yung China yung pinalagan mo pero yung US hindi? Pwede ba yon? Dapat papalagan mo pareho kasi pareho sila in essence. Warning. Pareho sila nag-warning sa citizens nila na increase about the security sa Philippines. In essence, pareho sila ng security assessment. So bakit ngayon yung PNP, yung assessment lang ng China yung pinalagan? Bakit yung assessment ng US hindi nila pinalagan? So bakit? baka manganig ba ang mga US visa? Mga little brown Americans? Sino pa ba ang nagkaroon ng security advisory? Hindi lang naman yan. Meron din ang Australia, meron dito nagsabi Ireland. So puntahan natin yung Australia Travel Advisory. Australia Travel Advisory. Okay. Australian Embassy in the Philippines. Okay. Saan ko ba to? Travel advice for the Philippines. Ayan. From the Australian Embassy. Hindi ko ma-access. Anyway, nabalita na to. Binalitaan naman to ng media. Okay. So, ayan. So, Australia issues travel advisory against PH
amid security concerns. So security din ang issue. So kailan ito? March 13, 2025. Actually, huli na yung China eh. Hindi ba? Medyo pasensyoso pa yung China. Yung Australia, March 13, 2025. Pareho lang din, hindi ba? Yung US, May 2024 pa. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung assessment nila. Ngayon, ang UK, ganun din naman ang travel advisory nila. Ganun din naman ang travel advisory nila sa mga citizens nila. Ayan, ito, UK, ito. Safety and security. Terrorists are very likely to carry out attacks in the Philippines. There is ayan, hindi ba? So multiple terrorist groups have the intent to carry out attacks anywhere in the Philippines, including in the capital, Manila. Terrorism, etc. So, ayan. So, crime. There are high levels of street crime and robbery, sometimes involving weapons and firearms. Ito po ay UK. From the UK ba? UK ba, ma'am? This is from travel advisory of the British government. Ito ay travel advisory ng British government sa mga citizens niya, sa British citizens na gustong mag-travel sa Pilipinas. Mas malala. Okay, basahin natin. Crime. There are high levels of street crime and robbery, sometimes involving weapons and firearms. Be alert when traveling on public transportation and avoid displaying cash or jewelry. Armed hold-ups on jeepneys and buses can happen, particularly in Manila and other large cities. In some cases, these have resulted in fatalities. If you're traveling by taxi, including to or from the airport, only use taxis from a reputable company. Some taxi drivers and their accomplices have robbed and harmed passengers. Consider arranging to be met at the airport or using a hotel transfer service. Okay. So this is from the UK. The UK. So class, magkaiba ba ang travel advisory ng Chinese embassy para sa mga Chinese citizen, ng US government para sa mga US citizen, at ng UK government para sa mga British citizens? Magkakaiba ba ang kanilang travel advisory regarding sa security and safety ng pag-travel sa Pilipinas? Hindi sila magkaiba. Okay, meron na tayo ditong, okay, ang unang nakasagot ay si Rachel Cabardo. Ibig sabihin, yung mga nakikinig sa akin, mayroong common sense. So ngayon, bakit? Tanong ninyo sa inyong mga sarili, bakit yung PNP, isa lang na bansa ang pinapalagan? Ang daming bansang nagbigay ng security alert, security advisory. Bakit China lang yung pinalagan mo? Late na nga yung China. Can you imagine, April na sila? sa dinami-dami ng ginawa ninyo ba? Target ninyo mga Chinese citizens sa Pilipinas. Tinatarget ninyo, sinasabi niyo yung mga Chinese students na nag-aaral sa Pilipinas. Sinasabi ninyo ay sila involved sa ganito. Si Gibot Kinoro nagsabi pa na lahat ng Chinese citizen ay record maging espiya. Kung ano-ano pinagsasabi ninyo, meron pa kayong mga pakulo na nahuli ninyong spy na umaakyat ng buhay ng puno ng niyog para magkabit ng CCTV ba? At anik-anik, tapos manuloka kayo na, oh my God, bakit naman yung China nag-issue ng Chinese ng advisory sa kanilang mga citizens na hindi safe sa Pilipinas? Gagapa na kayo. Adik ba kayo talaga? Adik ba kayo? Adik na adik eh, no? Alam mo yung mga adik, hindi nila alam, yung ginagawa nila is nakakasama na nalalagay na nila sa panganib yung ibang tao. Tapos, pag sinabihan mo yung adik na, hoy, nilalagay mo kami sa kapahamakan, anong madalas na reaksyon ng adik? Anong madalas na reaksyon ng adik? Pag sinabi mo sa isang adik na hindi niya alam na nilalagay niya na yung buhay mo sa peligro, bigyan mo sinabihan na, oy, nalalagay mo na sa peligro ang buhay ko. Hindi ba? So, ayun ang eksena. Sa dinami-dami ng mga bansang nag-issue na ng security advisory, security alert, bakit China lang yung pinapalagan ninyo? Ano na naman yan? May pera talaga, no? Parang, bakit ba obsessed? Ano ba gusto nyo? Sabihin nyo kasi sa mga, ano ba gusto nyo magyari? Gusto nyo talaga na full-on bardagulan yung China? O meron daw ang Ireland Security Advisory, Philippines. Hanapin natin. So meron ng Australia, meron ng US, UK, China. Philippines Travel Advice. Okay. Ireland.
Meron daw, Ireland. Okay, Security Advisory of Ireland. Para kanino uli ang Security Advisory ng Foreign Affairs ng Ireland para sa kanilang citizen. Okay, travel advice nila sa kanilang mga citizen. Safety and security. Okay, Ireland po ito, Ireland. Okay, we advise against all travels to Barm, areas of Southwest Mindanao and the Sulu Archipelago, and advise a high degree of caution to reminder of Mindanao and the south of Cebu province. Um, up to and including the municipalities of Dalaguete and Badian. If traveling to the Philippines, visitors should always keep themselves informed of what's going around. Ano ba yan? Ano nangyari? Hindi ko kasi tinanggap yung cookie. Avoid demonstrations and public gatherings which can sometimes turn confrontational. The Philippines Bureau of Immigration especially warned foreign nationals against participating in public protests and political rallies. There is a risk of terrorism in the Philippines. Okay? Actually, pareho lang ito ng advisory ng UK. Kasi nag-share sila. So, ayan. Crime. There's a high level of violent crime including gun crime. Ireland po ito. Ireland po ito. Ireland po ito. Ireland, hindi po to China ha, baka magalit naman kayo sa China. Ireland at still current at April 7, 2025. So, puntahan natin. Ireland. Okay, so, kidnapping. There is a threat from kidnapping, particularly in the southern Philippines. Kidnapping could occur anywhere, including on coastal and island resorts and on dive boats and sites in the Sulu area. Foreigners have been targeted in rural, urban, and coastal areas in the past. Crime. There's a high level of violent crime, including gun crime. Akala ko ba safe? Anyway, criminal gangs sometimes use terrorist tactics like kidnapping. Explosions attributed to criminal organizations have caused fatalities. There is a high incidence of street crime and robbery. Some taxi drivers and their accomplices have robbed and harmed passengers. Be particularly vigilant when traveling on public transport. Armed hold-ups have occurred on jeepneys and buses. In some cases, these have resulted in fatalities. Okay. So class, magkaiba ba ang travel advisory ng Ireland, UK, US, Australia at China? Yes or no? Magkaiba ba ang travel advisory ng mga bansang yan directed towards their citizens na gusto pumunta sa Pilipinas at mag-visit? Yes or no? No. Kaya nyo nasabing no dahil may common sense. So ngayon, paki-explain, bakit isang travel advisory lang yung pinapalagan nila? So, kung hindi mo pinalagan yung iba, ibig sabihin, you accept it. Hindi mo pinalagan eh. You accept it. So, pinalagan mo yung China. The problem is, pareho yung travel advisory nung 5 binasa natin. So, kahit sabihin mo na mali ang China, tapos hindi mo pinalagan yung iba, edi tama pa rin yung China. Kasi pareho sila ng travel advisory, mga beckish. Ano ba? Common sense. So, ayun lamang po ang ating chika ngayong gabi at ako ay baka mag-midnight snack ako, nagugutom ako. Kagigising ko lang kasi ganyan kasi ako tuwing nagigising ako, nagugutom ako. Alam niyo naman, pag mga little girls and mga baby girls growing up, kailangan kumain ng kumain. Diba? Para lumaki at tumangkad, ganyan. And to stay healthy and firm, para mag-go, grow, and glow. Charot. So, ayun na nga po. May New Zealand din daw. Okay, tingnan din natin ang New Zealand. New Zealand Travel Advisory. Philippines. Tingnan natin kung pareha lang din siya ng China. Okay, eto na. Okay. Advisory of this is from the New Zealand government. Okay, New Zealand government. Okay. So last updated November 28th. Last updated November 28th, and then still current at April 8, 2025. Ibig sabihin, ito pa rin ang kanilang security advisory. Exercise increased caution in the Philippines, including Manila, due to the threat of terrorism, risk of kidnapping, and violent crime.
Okay. Ito, other things that Zealanders traveling or living the Philippines should be aware of. Crime, watch out for petty crimes such as theft and drink spiking, especially in urban centers and at night. Gun ownership is widespread and poorly regulated. Kidnapping, there is an ongoing threat of kidnapping throughout the Philippines on land and at sea. Civil unrest, demonstrations and protests are common and occasionally cause transport issues. Okay, crimes. Petty crimes such as bag snatching and pickpocketing occurs often in the Philippines and is particularly common in tourist areas, in large cities, and on public transport. We advise New Zealanders to be alert to their surroundings at all times. There have been incidents of drink spiking followed by robbery and assault reported in the Philippines. Extra care should be taken to ensure your food and drink is never left unattended. We recommend against accepting drinks from strangers or recent acquaintances. Credit cards and ATM fraud occurs frequently. Be cautious when using debit or credit cards. Only use ATMs in public, well-lit areas or in secure locations such as banks or shopping centers. Yan po yung sa New Zealand. O again ilan ang binasa ko na security? New Zealand, Australia, UK, Ireland, US, China, 6 na. Magkakaiba ba yung 6 na security alert, security advisory na binasa ko? Are they different or are they essentially the same? The same warning towards their own respective citizens. Magkakaiba ba ang kanilang assessment? No. No, hindi ba? So again, gusto lang nating magpaliwanag, gusto lang po namin magpaliwanag ang PNP, bakit ang pinapalagan nyo lang ay yung China? Bakit atat na atat kayong makipagbardagulan sa China? Either kumikita kayo dyan, okay, Chinese embassy. Okay, bakit ngayon, ang pinapalagan lang ng PNP ay yung advisory ng China? Kababasa lang natin, di ba? Kababasa lang natin ng security warning ng Ireland, UK, Australia, New Zealand, US, at China. Ano ba yung nagiging kaboses ko na si Claire Castro? Pare-pareho naman sila ng sinasabi. Bakit yung security alert lang na sinabi ng China, kayo, umalma? Okay, PNP, kababasa lang namin. Ayan, may document straight from the Department of Foreign Affairs ng UK, Ireland, US, Australia, Ireland, at China. Kababasa lang namin. Ay, meron pa daw, isa pa daw, dagdagan pa daw natin. Canada. Canada Travel Advisory to Philippines. Ito. Meron din daw, Canada din daw, sabi ng mga Canadian citizen. Ay, mga taga-Canada. Okay. This is from the Canadian government. Government of Canada. Last updated March 18, 2025. Exercise a high degree of caution. Okay, safety and security. Extremists have been active in southern Philippines for several years. Although local authorities have demobilized some of violent extremist groups in the recent years, there's still a risk of terrorist attacks and kidnapping. Okay, ayan, alaya na naman, Mindanao na naman. There is a risk of being in the wrong place at the wrong time. The Government of Canada ability to provide consular assistance is limited if you get stranded in this area. If you traveled in the southern Philippines despite the advisory, remain indoors, beware of your surroundings, etc. Terrorism. There is a threat of terrorism in southern Philippines. Okay. So, terrorism, kidnapping, there is a threat of kidnapping across the country, including Metro Manila. Okay. Crime. Crime remains a serious concern throughout the country. Violent crimes such as armed robbery, sexual assault, and murder occur regularly. Gangs are active, including in Metro Manila. The possession of guns and other weapons is common and poorly regulated. Arms trafficking is a significant problem throughout the country, and criminals have attacked foreigners, even in wealthy neighborhoods. Be aware of your surroundings at all times. Avoid showing signs of affluence. If threatened by robbers, don't resist. Petty crime. Petty crimes such as pickpocketing, swarming, and bag snatching occurs especially in urban areas. So meron din silang warning against spiking, etc. At ito po again ay mula sa travel advisory ng Canada
para sa kanilang mga citizens sa papunta ng Pilipinas. So, bilang pagtatapos, may pinagkaiba ba ang security warning ng Canada, UK, New Zealand, US, Ireland, China at New Zealand? Magkakaiba ba? Are they different? Wala. So, yung PNP, bakit isang travel warning lang yung pinapalagan ninyo? Ang daming, pare-pareho ng assessment yung mga bansang yon. Bakit isa lang yung pinapalagan ninyo? Dahil ba may kita sa pangbabash sa China? Or dahil takot kayo? Dahil Asian lang ang kaya ninyong palagan. Dahil kayo ay sa totoo, you are still the little brown Americans that Asians hate. Thank you so much. And maraming salamat sa mga nagpapadala ng tip, kahit piso, 2 piso, that's greatly appreciated. Hanggang sa muli po, magandang gabi at ako po ay mag-midnight snack na. And maraming salamat sa mga nakinig at sana i-improve po natin ang common sense ng bansang Pilipinas.